我们中国的谚语当中呢，最快的矛和最厉害的盾，我们都想知道这两样东西相撞在一起的时候会是怎样的结果。好了，各位，接下来我们就将为您奉上的是一位是2015年 Top King 的冠军，另外一位是泰国最强的泰拳冠军。哇 Wow! Champion to champion! Champion to champion, that's right. Okay, everybody, let's give a round of applause. Welcome the champion of Moto 29 Top King World Series 2015. That is Dimitri Valerius, the Lightning King. 好了，各位，首先让我们用热烈的掌声欢迎2015年 Top King 的系列赛的冠军，来自白俄罗斯的闪电 Dimitri。Okay, I'm telling you now, the opponent also a very famous Thai fighter. He's been through many tournaments. He is very tough. He is a steel of Thailand, a Thai champ. Yon Visha Camp Muay Thai Gym, the clinch master from Thailand. 王者与王者的对决，我们冠军与冠军的征战。接下来，我们的世界冠军已经在我们的拳台上就位，与他对阵的是来自泰国的真正的顶级冠军。来，让我们掌声有请红方的选手，来自泰国的 Yon Visha。Kamusta sa lahat mga manonood? Ito ang Ini Legend 11 ng Sichuan Ni, isang gabi ng Muay Thai na kasama ang Top King. Nandito na kami sa Dujiangyan. Ako si Tony, ako si Dongjiang Tao. Ito ay isang laban sa pagitan ng mga kampiyon sa mundo sa kategorya ng 67 kilo. Ang asul na bahagi ay nagmula sa Dmitry sa Belarus. Siya ang ating Top King World Champion. Ang sole guest ng red side ay nagmula sa Thailand. Siya ang kampiyon ng Lumpini ng Thailand. 130-pound champion, at ang Thai contestant na ito ay si Yao Hunges. Sa Thailand, may palayaw siya, Thai prodigy. Sa edad na 16 na, hindi siya matalo sa buong Thailand. Noong panahong iyon, siya ay 16 na taong gulang. 3 beses na akong nakipaglaban sa breakdowns, naglaro na ako ng Xingdang. At pagkatapos, siya ay isang napakahusay na manlalaro. Ako ay 19 na ngayon. Ngunit dahil hindi siya matatalo sa oras na yon, kaya siya ay nagretiro. Ganyan ang sitwasyon sa Thailand. Nangungunang manlalaro ng Thailand, karamihan sa kanila ay nasa edad 19 o maagang 20 taong gulang. Sa edad na mahigit 20 taong gulang, sa Thailand, ang pamamaraan ay lubos na meticulous, isang napakabilis na pag-ikot at pag-ugoy ng binti. Bukod dito, ang pulang bahagi ay mabilis na umiwas. Ito ay tunay na isang tugma para sa isang karapat-dapat na kalaban, at makakatagpo ng karapat-dapat na talento. Maganda, ngayon lang, isang leg grab trip ito. Ang Muay Thai fighter na ito, bago pa man sila makarating sa korte, lahat ay nag-a-apply lamang ng parehong uri ng langis, Kamao Fang Yu. Tinutulungan nito ang magkabilang panig na magpainit, at ang isang ito, paghahanda bago umakyat sa entablado. Ngunit sa gayong mga salita, hindi ba ito makakaapekto sa laro? Tulad sa amin, dahil sa Muay Thai mismo, ito ay may entwining segment, kaya hindi mo kailangang mag-alala. Matapos itong umakyat, bahagyang nadulas ang katawan para maiwasan ito. Ilan sa mga sitwasyong ito ay naganap na. Matapos dumating ang Thai player na ito, lahat sila ay makintab.
nakikita natin ang asul na side player na si Dimitri. Ang kanyang pangunahing estilo ng opensiba ay ang kanyang pamamaraan pa rin sa boxing. Sa mga tuntunin ng mga individual na pamamaraan ng binti at malapitan na yakap, ang dalawang panig ay halos pantay-pantay na magkatugma. Napakadelikado ng pag-atake ng Siko ngayon. Siguro parang ordinaryo lang ang mga ordinaryong manonood. Nahula ni Yaohon ngayon lang. Ngayon lang, nahulaan ni Yaohon sa posisyon ng katawan na ito para sa pag-atake ng tuhod. Kinakailangan ang pag-aayos na ito. Biglang may nag-atake ng Siko, nakatago. Napakahusay niyang kontrolado ang kanyang katawan. Patuloy na pag-atake ng Siko, isang malapit saklaw na pag-atake ng Siko, ang huling 10 segundo. Nagsimula na ang ikalawang laro. Pagkatapos ng magkabilang panig ay umakyat. Pagkatapos ng isang pagkilos, halikan na natin sa malalim na pagkakakilanlan na ito. Maglaro tayo sa ikalawang round. Matapos ang dalawang pagkikita na ito, ang malapit na pagkakasangkot na ito, ang technical na duel na ito, makikita natin ito. Malinaw na nakikita mo ang hula ni Yaohon na ito. Nangyayari ito kaagad pagkatapos ng paglapit. Ito ay para sa mga pag-atake ng tuhod na may mga siko. Ito ay isang napakahusay na praktikal na pag-unawa. Ang pamamaraan ay lalong maselan. Habang tumataas ang takbo ng laro, tignan natin na tama ang hula ni Yaohon. Matapos hula ng tama si Yaohon, nakaupo ito na nakakross ang mga braso sa leg. Ito ay upang maging malapit sa iyo. Ang panloob na bilog na ito, ang nakakulong na postura ng pakikipaglaban. Pagkatapos mong makita, lumuhod siya sa tipto, lumapit siya ng mas malapit. Malinaw na hindi siya nakikibahagi sa ganitong estilo ng mga labanan sa kamao sa kanyang mga kalaban. Depende talaga sa teknolohiya. Ito talaga ang malapit na saklaw. Ang teknolohiyang ito ay tungkol sa panloob na perimeter. Mas maganda pa sa Dimitri na ito. Nakikita natin si Dimitri na nakaharap sa soul guest na ito. Tingnan mo, bumangon na naman. Patuloy na pagpapalawak ng distansya. Sinusubukang pindutin ang ilan sa mga ito. Subukang pindutin siya gamit ang ilang galaw at pamamaraan. Boxing o pagsipa. Hindi ko alam kung paano mo ito nakita. Ito ang malapit na saklaw sa pagitan ng magkabilang panig. Ang pamamaraan ng pagyakap, tila kalmado at hindi nababagabag. Kanan, ngunit marami itong nilalaman. Ang tempo para sa isang nakamamatay na elbow strike. Depende yan sa sitwasyon. Ipinapakita rin nito ang kasanayan ng manlalaro. Hindi ba?
Pagkatapos ng pangatlong pag-ikot ay dumating na. Ito ay isang pag-ikot at isang paatras na sipa. Nahuli sa binti, ang sipa na yon ay lalong madaling tamaan ang singit. Mayroon bang anumang mabuti? Hindi, matapos hulaan ng tama si Yao Hon, nagbibigay pa rin sa mga kalaban ng mga diskarte sa malapit at sa loob ng field. Hindi binibigyan ng pagkakataon ang kalaban na ilabas ang pagkilos na ito. Ngunit tungkol kay Dimitri, nahaharap ka sa isang uri ng kawalan ng katiyakan sa loob ng iyong sarili. Mahuhulog ka sa walang humpay na panggigipit mula sa iyong kalaban. Magkakaroon ng ilang mga disadvantages. Pinabagal nito ang iyong buong ritmo ng laro. Kayo ang makokontrol ng kalaban na ito. Kahit anong gawin mo, makukuha mo. Ngayon lang, ito ay isang pag-ikot. Kontrolin ang distansya, magwalis ng mataas. Sa sandaling ito, ilan sa mga estilo ng paglalaro ng basket, ginagawa lamang nitong tila mahina ka at walang kapangyarihan. Ang isang ito ay mahina at walang kapangyarihan na may mga quotation mark, walang puwang para sa pagmamaneho. Ganito ang dati nating pinag-aawayan. May hawak kang napakahabang sandata, baril, o kung ano paman. Ngunit may hawak akong dagger. Nag-away kami sa simula. Hindi ko hahayaan na gamitin mo ang bentahe na ito ng mahabang distansya. Agad akong lumapit. Mukhang nasa mapanganib na kalagayan ka. Mabuti, magkasama ang magkabilang panig. Na nahulog sa yakap ng naka-entwind na isa. Unti-unti nang nagiging maliwanag ang mga kahinaan ni Dimitri. Kung ikaw ay nasa isang disbentahan na tulad nito, paano ito dapat i-play? Ito ang pinakamakatwirang pamamaraan. Sa palagay ko ang kasalukuyang diskarte. Ito ay lamang kapag ganap na kinakailangan. Gawin ito upang lumikha ng distansya. Huwag hayaang gawin ito ng iyong kalaban. Ito ay isang technical na showdown ng panloob na perimeter segment. Tama ang taktikang ito. Ngunit kailangan mong maunawaan ang aming Radiant Soul Guest. Ito ay isang komprehensibong taktikal na pamamahagi. Masyadong masikip, kaya hindi siya nabigyan ng pagkakataon. Hindi ko siya binibigyan ng pagkakataong huminga. Kontrolin ang distansyang ito. Pagpindot sa hakbang-hakbang, pinapanatili niyang buo ang kanyang saklaw ng pag-atake. Ngunit ngayon, nagbago na ang takbo ng panahon. Sa mga sandaling iyon, nahulaan ni Yao Hon. Tumingin sa kanya na mahigpit na nakahawak sa kanyang ulo. Hindi rin ako handa sa sweep kick na ito. Hindi na raw siya nagboxing. Kahit papaano, pagpasok ko, kumapit lang ako sa iyo ng mahigpit. Gusto kong maging tuhod at siko. Maglaro mula sa isang sulok patungo sa isa pa. Sa ngayon ay parang matanda na ang sitwasyon sa korte. Tulad ng paghabol sa isang bata. Kumikilos ng walang pagpipigil. Ang paglalaro ng asul na panig na ito ay hindi na isang laban. Ito ang panloob na bilog ng Muay Thai. Narito ang kahalagahan ng teknolohiyang ito. Narito ang aming background music. Unti-unting bumibilis. Sige, ang huling 1-0 segundo. Okay. Sa araw na ito, nakilala namin ang prodigy ng Thailand na ito. Ang mga kaluluwa ay nagniningning sa hinala. Sino kaya ang magiging champion ng event na ito? Sino ang magbabahagi ng pangwakas na kaluwalhasyan? The victor is the red corner, Yon Wisha Camp Muay Thai Gym from Thailand. Tama yan, ang Soul Guest mula sa Thailand. Pinalo ang kampiyon ng 2015 top team, Kidlat Mitri mula sa Belarus. Binabati natin muli ang ating mga atleta sa Thailand.